Posible nga kaya na itong Barangay Ginebra ay magkaroon ng mga malalaking trades kung sakali na matalo sila dito sa Game 6 at ang mag-champion ay ang TNT Tropang Giga. Isa yan doon sa mga posibilidad na lumabas pagkatapos na i-consider ng mga insiders yung nangyayari hindi lang dito sa Ginebra kung hindi sa SMC. Kapag natalo kasi, hindi natin sinasabing mangyayari pero kung matatalo dito sa finals ng Ginebra kontra sa TNT, dalawang sunod na conference na ito na ang magcha-champion na isang MVP team at ang tatalunin nila ay SMC. Tandaan natin doon sa Philippine Cup, tinalo ng Meralco ang San Miguel at alam natin heavy underdog itong Meralco doon. Pero ang nangyari na naigang Meralco. Ngayon dito naman sa Governors Cup kung sakasakali, baka TNT na naman ang mag-champion. At alam natin dito sa Commissioner's Cup, medyo mahihirapan dyan ang Ginebra dahil kung si Justin Brownlee import nila, mas malalaki yung makakaharap at hindi pa maliwanag kung kailan makababalik si Isaac Go. At alam din natin na ang lalaki ng mga team sa PBA ngayon dahil parating na si Justin Baltasar para dito sa Converge Fiber Xers. So, kung magkakaroon ng revamp dito sa SMC, sigurado na madadamay ang Ginebra. Kung sakasakali na matalo itong Barangay Ginebra dito sa TNT sa finals, ang tanong, sino naman ang mga players na pwedeng makuha ng Ginebra? Well, ang unang tanong dyan si Troy Rosario, saan ba siya mapupunta? Wala yan sa control ng SMC dahil si Troy Rosario ay unrestricted free agent, so siya magde-decide kung saan pipirma. Malamang daw sa Ginebra, sabi nila. Kung sakasakali na mapunta siya sa Ginebra, kinakailangan pa rin ng Gene Kings ang isang dahil itong si Troy Rosario ay power forward. Magiging kapalitan ni Troy Rosario sa power forward si Jamie Malonzo. So ang mangyayari dito sa center, dyan na kinakailangan ng Ginebra dahil itong si Isaac Go baka ilang buwan niya na hindi makapaglaro. So itong Ginebra posible nilang kunin yung itong si Kmart Carino o kaya naman kung yung rights ni Greg Slaughter ay pwede pa nilang ma-acquire. Kung mangyayari yan, malamang maging trade asset nila itong si Ben Adamos. Pero depende rin kasi yan sa magiging movement sa San Miguel. Dahil itong San Miguel malamang gagawa din ng mga trades yan at iniintay lamang na matapos itong finals. Dahil syempre itong San Miguel Beer, isa pa yung team na kinakailangan mag-adjust dahil hindi maganda yung naging performance nila dito sa Governors Cup. So yan ang aabangan natin. Kung sakasakali naman na itong Barangay Ginebra ay masama dito sa revamp ng SMC, asahan natin na ang idadagdag lang dyan talaga ay big man. Dahil parang yun lang naman ang kulang dito sa Ginebra. Yung iba nilang position ay mukhang solid na. Kung tingnan niyo sa point guard si Scottie Thompson at itong si RJ Abarrientos plus itong si LA Tenorio. Ito sa shooting guard nila si Maverick Hanmisi nandyan at itong si Stephen Holt. Ito sa small forward si Jeremiah Gray. Ito sa power forward si Jamie Malonzo at malamang itong si Troy Rosario. So dito talaga sa center na lang ang kulang sa Ginebra. Kapag itong lineup ng Ginebra ay nabuo na at wala ng injury, magiging powerhouse talaga sila lalo na kung madadagdag si Troy Rosario. Pero ang reality nga, wala pa itong si Isaac Go at syempre kung bumalik man si Malonzo o si Gray, hindi naman yan kaagad-agad na maibababad ni Coach Tim Cone doon sa lineup niya. Kaya sa tingin ko magkakaroon ng revamp dito sa Barangay Ginebra at yung mga malalaking trades ay napipinto na para dito sa Gene Kings. Aabangan na lang natin kung ito ay kung kailan ito isasakatuparan ni Francis Chua dahil syempre malamang itong SMC ay magkakaroon ng revamp kung mananalo ang magcha-champion ang TNT.